are saying that Pag-ibig is just giving you a hard time. Yes, ma'am. Doon sa 10 ho yun, GA lang po ang nagpasa ng fake. Kung palpak po yung proseso nila, dinamay po nila kami sa kapalpakan nila. So how many of those 7,000 houses are fraudulent in that sense? Parang ang recollection ko, mga 4,000 po yung hindi mahanap. Ma'am, mali yun. That is speculative po. Nanguhula lang po sila. Mr. Fabiana. Gumugulong na ang investigasyon ng Senado tungkol sa 6.6 billion housing loan scam ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation. Isinalang na ng Komite ng Urban Planning, Housing and Resettlement si Darlene Marie Berberabe, ang President at Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Berberabe na nagkaroon ng special arrangement sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Globe Asiatic. Ano yung mother agreement with Globe Asiatic which makes it special? Yung sa 2009, ganyan? Yung pong iba na window 1, meron silang buyback period na 2 years. Sa Globe Asiatic po under the MOA, naging 5 years. How many developers do you have this, gamitin na natin yung ginagamit na term sa Bangsamoro, asymmetric relationship? Kasi ibig sabihin nun, iba ang relationship ninyo sa kanila. So, ilan developers ang ganito? Iisa lamang po, yung sa kay Globe Asiatic lang po. Itinanggi ito ni Delphine Lee, ang Presidente at Chairman of the Board ng Globe Asiatic. Ipinatawag din ng Senado si former Vice President Noli De Castro. Siya kasi ang chairman noon ng Housing and Urban Planning Council o HUDC. Itinanggi rin ni De Castro na merong special arrangement sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Globe Asiatic. Walang special dito, walang special treatment, only special program dahil yung project po ay township. May simbahan, may munisipyo, may high school, may palengke, may plaza. Naniniwala ba kayong walang special arrangement sa pagitan ng Globe Asiatic at Pag-ibig Fund? Siyempre hindi naman yung, hindi mo masasabing siya lang kasi paano yun nangyari kung siya lang. Siyempre may mga kasangkot yan. Wala naman pong special arrangement. Meron talaga natin yung mga special account yan, yung tinatawag natin special account. Kasama, nasa guidelines yun ng Pag-ibig Fund. Kasabay dapat ni De Castro na haharap sa Senado si Lee. Pero ayon sa kampo niya, last minute na raw ipinadala ng Senado ang notice of hearing kaya di nakadalo si Lee. Sinubukan naming kunin ang panig ni Senator J.V. Ejercito para linawin ang nangyari. Pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam sa aming programa. Sinubukan din naming kunin ang panig ni Vice President Jojo Barbinay. Kaugnay ito sa kanyang pahayag na meron umanong maimpluwensyang tao na nais maglabas kay Delphine Lee mula sa bilangguan. Pero tumanggi siyang magsalita pa. Lumabas sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na nagsumite si Delphine Lee ng mga peking dokumento at gumawa ng false representation. Halos sa 10,000 Pag-ibig borrowers na di umano'y bumili ng bahay sa Globe Asiatic, 1,000 rito ang hindi mahanap. 400 naman ang itinangging nag-apply sila ng housing loans. At 200 naman ang kulang sa dokumento. Naniniwala ba kayong may bahid politika ang kasong kinasasangkutan ni Delphine Lee? Siguro, kasi baka malakas yung Napit niya. Yes. Posible, sir, kasi sa tagal po ng panahon ng pagtatago ni Delphine Lee, so siguro naman may taong pumoprotekta sa kanya, so kaya ganun tumagal po yung paghuli po sa kanya. Mahigit 1 buwan nang nakakulong sa Pampanga Provincial Jail si Lee. Sinubukan namin makapanayam si Lee, pero hindi pinagbigyan ng Regional Trial Court ang aming kahilingan. With the arraignment of the accused Delphine C. Lee and the discussion of the issues pertinent to the case may already be interpreted as sub judice. Ang mga abogado ng magkabilang kampo maghaharap para linawin ang issue. Wag ka lang maging pasaway! Ang iniisip ko lang, no, kung since 2006 lang si Delphine Lee with Global Asiatic,
na may relasyon sa pag-ibig, ba't kaya binigyan ng pag-ibig na amounting to 6.6 billion pesos? They must have seen something about Delphine Lee that they liked. What was it they liked? Actually, Tito Winnie, yung amount na 6.5 billion, hindi naman siya masyadong malaki or extraordinary kasi halos lahat ng developer sa ganitong range ng housing ay ganyan ang mga budget. Itong 6.5 is only for one project. Ganun po talaga ang volume kasi ang target po ng pag-ibig ay pabahayan ang lahat ng Pilipino. So, kumbaga, ang unit ng GA ay mga tagpa 500,000, tapos meron kang yung volume ng number of units that are available, yun po ang magiging budget na ibibigay sa kanila. So, marami pong developer, ganyan din po ang mga halaga ng releases sa kanila. So, hindi masyadong malaki ang 6.5 billion? Hindi po extraordinary yung Hindi amount. extraordinary. Okay. At saka gusto ko po idagdag, Madam Will. Ang tranches po, tigpa 500 million lang. You have to complete the housing units amounting to that amount before they would give you the second tranche. So bago po aabot yan ng 6.5 billion, ang sa mga pleadings po namin, 6.6, tigpa 500 million po for tranches. So isasubmit po muna po lahat ng 500 million worth before the second 500 million would be released to you. Yeah. And how much do your houses cost? This in Severo and... meron pong tig 1 million. So 750 lang po yung pong uutangin po ng pag-ibig member. Yung pong 250, in-house po yun. Pero meron rin mga 500,000? Meron po. Meron po 500. Depende po sa design. Meron po kasing duplex, meron po single detached, at meron po yung mga apartment types. Bakit nagka-problema? Actually, it turns out na may problema na po pala, na-discover na lang po later on. Ano yun? Nung pong kinatok ng pag-ibig, kasi meron pong tinatawag na post-validation, pinupuntahan po ng pag-ibig inspector about isang unit na pinagpautangan at sine-check niya kung sino yung nakatira. So, nung pong nag-post-validate dito po sa Severa, na-discover po niya na yung pong tao na nakasulat sa loan na siyang bumili ng bahay using the facility of pag-ibig, hindi po siya ang tao na nakatira. So, nagtaka yung inspector, bakit ikaw ang nakatira? Ang dapat nakatira dito, yung borrower namin. Nagpakita ang nakatira ng mga resibo ng GA na sila ay hindi nangutang sa pag-ibig dahil sila ay bumili diretso sa GA. At nagbayad sila sa GA. So, nagtaka po yung pag-ibig, bakit kami nagpautang sa tao na to through GA, pero ang bumili sa GA, ibang tao. So, pinuntahan po ni pag-ibig yung tao na nakalista dun sa loan. Nahanap niya yung iba, pero most of them, hindi niya mahanap. Either wala hong taong ganon dun sa address, or wala man lang address na ganon. So, doon po na-realize na ghost po ang mga borrowers na ipinasa ng GA sa pag-ibig dahil para makakuha siya ng loan proceeds sa pag-ibig. Tapos, at the same time, kumuha rin siya ng bayad dun sa direct buyer na nakatira po dun sa unit. Ang funding commitment agreement po namin sa pag-ibig, nire-require po kami mag-replace pag yung unang buyer po namin stop paying. Hindi apply yung Maceda Law. Sa Maceda Law po kasi, notarial cancellation lamang po. Basta po ninotaryohan po ng abogado, padadalan po namin yung cancellation, cancelled na po yun. We are required po to either buy it back, to offset it with our retention fund, yung pong pera namin na nasa pag-ibig, o ibibenta po namin sa pangalawa pong pag-ibig member. At dahil po meron po kaming buyback obligation, pag po binabuyback na po namin, definitely po we have to sell it to somebody else. Yun po yung nababanggit po ni Attorney Sandra, na siyempre po, kung hindi na po nagbabayad po yung una, we cancel it under Maceda Law and we sell it to a subsequent buyer. Hindi ba nalalaman ng pag-ibig na yung original buyer wala na at pinagbili mo sa... Nalalaman po yan. Kasi pinadadalan po namin ng notice na wala na po yun at pinaprocess po. Ika-cancel po yung una pong kontrata po namin na contract to sell with that person. It would be sent to Pag-ibig and Pag-ibig would cancel that at babayaran po namin through our buyback guarantee requirement. So why does it sound so awful then? I mean, what's wrong with that? Kasi po, ito po yung
dispute na nasa korte po ngayon. Kasi ang claim po nila, yung nakatira is a replacement buyer. Ang claim po ng Pag-ibig, based dun sa papeles, hindi siya pwedeng replacement buyer. Number one, hindi po siya member ng Pag-ibig. Pangalawa, hindi naman siya umutang through Pag-ibig. Paano siya magiging replacement? Pangatlo, yung pong original na buyer nila, hindi naman ho nagde-default eh. Kasi nga po, binabayaran po ng GA yung monthly amortization nung ganyang ghost borrower. So actually, hindi mo pwedeng i-replace ang fraud. May namimiss po ang Pag-ibig eh. Tatlo po ang karapatan po na binigay po doon sa kontrata na sila po ang gumawa. Unang-una po, buyback. So pag binayback po namin, pwede po namin ibenta kahit po in-house o Pag-ibig member. Eh syempre ma'am, kung yan po ay pag-aari mo, hindi na po nagbabayad yung una, kakanselihin mo po. And we would sell it to a subsequent buyer, whether it is a Pag-ibig member or a non-Pag-ibig member. Kasi buyback po yun eh. Iba po yung second option. Yung second option po, yun po yung replacement. Yung po replacement, maghahanap po kami ng ibang Pag-ibig member at yun po ang ipapalit namin. May pangatlo pa po kami, offsetting. Yung pong retention fund namin, yun po ang ipambabayad. So lahat po ng mga yun, bayad na po. We have actually po 592 million pesos na pondo po ng retention fund na hawak po ngayon ng Pag-ibig. That is why we're saying, there can't be any estafa dahil po walang magiging damage ang Pag-ibig. Do you agree? Well, precisely, Tita Winnie, kaya nga kami pumunta sa korte. Kasi gusto namin patunayan, ipapakita po namin na ang posisyon namin ay totoo. Kung niloko mo ang Pag-ibig, hindi ka na pwedeng mag-exercise ng rights under isang kontrata na ginamit mo laban sa Pag-ibig. Ang claim naman nila, hindi nila linaloko ang Pag-ibig because that is what they can do. Yes, precisely. Kaya po, we are eager to present evidence. That's the contract. Hindi po nag-prepare ang contract po ang Globe Asiatic. Ang contract contract of addition po. Yung pong mga kontratang sila po ang gumagawa at pinapipirma po nila. And we would like to clarify this. Pinahirapan nga po ang Globe Asiatic during the time po nung past administration. Bakit po? Ang dati pong requirement lang po ng guarantee namin, 2 years sa mga window 1 developer. Pero ang ginawa po sa Globe Asiatic, 5 years. Nag-accept naman kayo. In other words, we're capable naman po at that time. Inipit lang po kami. From your point of view, talagang dehado kayo rito. Opo. I just want to settle this. Opo. There is Severo Bacolor, there is Severo Mabalacat. Severo Bacolor has 3,000 out of 4,000 houses occupied. Opo. The issue that Sandy is talking about is that those 3,000 houses that are occupied are not occupied by the owners. Ganun ba yun? Meron po. Ganun ba yun? Yung po ang inspection result po namin. Ang inspection po nila random, hindi po actual. At saka ganito po yung post-validation nila. 30 days po from take-out, magsi-check po sila. Di makikita po nila kung yung nakatira po doon, tao na bumili po sa kanila o hindi. At pag may question po sila, padadalan po nila kami ng notice of buyback. In fact, meron po silang notice of buyback ng August 10, 2010. At sinagot po namin yon. Sabi po namin, kung may problema yan, iba-buyback namin outrightly. Meron naman kami 592 million na nasa sa inyo. Kaya wala naman kayong damage per vision. In other words, you are saying that Pag-ibig is just giving you a hard time. Yes, sir. Yes, ma'am. Is this how you act with all the developers? Opo, kasi, actually, GA lang po ang napatunayan na nag-fraudulent misrepresentation. But they say that it's fraudulent. It's still in court. Precisely po. You don't judge that. The court judges that. Kaya po, na-file na agad ang kaso, laban po kay Delphine Lee, siya po ang nagpatagal ng kaso dahil hindi po siya nagsasabin sa jurisdiction ng court. Do you think that Pag-ibig is playing favorites with yes, ma'am. Partly. I'll be candid. Yes, ma'am. Why? Well, may politika, ma'am, kasi. There are 205 what? Developers. Accredited. And only one? Opo. Only GA is, of all the accredited developers did something wrong? Yun po ang finding ng ombudsman. Bakit kayo niipit? Unang-una po, ayaw po siguro nila sa amin. Kasi nga po, iba po yung pagdi-develop namin. Bakit naman magagalit sa inyo ang Pag-ibig because of
of... Meron po kasing sabi-sabi that they suspected my client to have supported another candidate in the last election. Eh, sabi naman po ng kliyente ko, hindi naman ako nagsusuporta, negosyante ako eh. Kung iniisip nila, ibang kwento yun. I'm just a developer. Tayo muna sandali lang. Ayun, nagsasabi na, galit ang pag-ibig kay Delphine Lee because he supported... Hindi po, may mga Who did he support? May mga kwento pong gayon. Pero sabi po ng kliyente po namin, hindi ako nagsusuporta ng ganyan. So, may nag-chismis siguro sa akin. Huwag naman akong pagdiskitahan. Bakit ganyan katindi ang, you claim? Kasi of the 205 developers, only one developer has been... At saka, siya po yung sinasabi po nilang #1 developer at that time. Na talaga po ang pagbabayad. And this came from the position paper of Pag-ibig or HDMF itself. What is your final feeling that Pag-ibig is hitting on Delphine Lee because A, he is politically, politically incorrect, B, may nagsasabi pong gano'n. No, I'm talking about what you think. Pwede po. Because he's being suspected to be close with some other political figures. Kung sinasabi nila na imposible na sa 200 developers ay iisa lang ang nanloko, then we take the challenge. Kung talagang may ebidensya laban sa ibang developer, we are willing to file charges against them. But based on what we have seen, sa dami nitong 200 na ito, talagang si Delphine Lee lang ang bukod tanging nagpasa ng mga fake na mga borrowers. Sino ang sinasabi? Ni Vice President Binay na nag-i-interfere. Meron bang nag-interfere? Ang alam ko, ma'am, wala. Because on that day, I was with the PCL election, ma'am. Philippine Consulars League election. And when I heard about it, tinawagan ko, ma'am, si Delphine. Sabi ko, is it true that they're arresting you kahit wala kang warrant of arrest? Do I have to go to Krame? Sabi ko. Hindi, sabi niya, kausap ko si Attorney Rapiso and he's representing me. And he's arguing that I should not be arrested because the warrant of arrest is a quash warrant. Okay. But what does this have to do with Alfonso Umali? And what does this have to do with Vice President Binay? Did somebody actually talk to Vice President Binay? I don't know why anybody would. Ang alam ko po, ma'am, si Rapiso po comes from Mindoro. Who is Rapiso? Rapiso, yes, ma'am. Ang alam ko po, Attorney Rapiso hails in Mindoro. I do not know if they are close with Governor Umali. That is why, ma'am, you mean to say Delphine Lee does not know Umali? Ang sabi po sa akin, he was talking to Attorney Rapiso and they have a business meeting at Hayat at that time. So, with respect po dun sa ibang whatever they have, wala po akong alam. I think, Maring Winnie, inamin na rin naman ni Congressman Umali na tinawagan niya talaga si General Purisima. But who asked him to? Was it Delphine Lee or was it Rapiso? I think... that's important. Nung kanyang pag-amin, sinabi niya na ang tumawag sa kanya ay yung lawyer ni Delphine Lee. Okay. Kasi lawyer din po niya sa election yung lawyer ni Delphine Lee. Parang that was the connection. Huwag kayong naalis dyan. Miski mahirap ang pinag-uusapan, kailangan nakatutok tayo.